Hi everyone! Welcome to the Empath Art, guys. Another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading maka-resonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love reading, connections, lessons in life, love life, guidance, blessings ang ating mababasa for this session. Spirit guides, send me messages about love connections, lessons in life guidance, love life, mga bagay, mga aral sa buhay pag-ibig, mga gabay at nais yung ipahatid sa amin. Spirit guides, send me messages. Ten of Swords. Siya marami ngayon to. Page of Wands. Three of Cups. Knight of Wands. Strength. World. Seven of Pentacles. Queen of Swords. Judgment. Sun. Two of Cups. Ten of Wands. And Moon. Medyo mabigat tong energy na to kasi marami ditong sabihin natin conflict, yung mga energy na punong-puno ng yung masakit, yung painful energies dito. Tsaka yung talagang mabigat na enerhiya na kung saan ang dami mong naranasan sa buhay. Especially pagdating sa pag-ibig, sa mga or sa relationship mo, maybe nandiyan ka ngayon sa relationship na sobrang sabihin mong kahit nag-e-effort ka na ng gusto, kahit sinusubukan mo ng maayos ang lahat, pero hindi pa rin, magulo pa rin ang pagsasama ninyo. Kaya naman talagang sobrang toxic na, di ba? And wala na, hindi mo na nakayanan pa. Kahit na parang pinipilit mong labanan. O, nandito kasi si Moon. So, ibig sabihin, marami talagang mga, sabihin natin dito, mga hidden truths. Marami dito tungkol sa person mo. Ang dami niya mga itinatago sa iyong katotohanan. Ang daming, parang saka hindi rin malinaw talaga yung connection ninyo. Parang, ikaw lang ba yung nagmamahal, yung person na yun? Ano ba talaga yung real intention niya para sa'yo? Yung mga ganong bagay. Then, parang hindi mo na talaga kayang dalhin pa. Ten of Wands dito, patong-patong na talaga yung bigat ng sakit ng kalooban, bigat na nararamdaman mo about your connections kasi parang hindi naman nag-e-effort or hindi naman talaga mabuting intention sa'yo ng taong to. Parang yung ginagamit ka lang ba or one-sided na lang talaga. So, parang gano'n na nga, one-sided lang talaga. So, meaning, ikaw lang yung nag-e-effort, ikaw lang yung gustong ayusin pa, ikaw lang yung nagtsatsaga, ikaw lang yung paulit-ulit na nagpapatawad hanggang sa huli na hindi mo na makayanan pa. Kasi sobra na eh. Itong taong to, nandiyan na yung pagpapasensya mo, pangunawa mo, suporta mo, lahat-lahat. Pero nako, wala, puro pananakit lang ng kalooban ang ginagawa sa'yo ng taong to. Kaya minabuti mo na lang na, ayan, tapusin na ang lahat. Kasi, sobra. Ayan ilang beses na sinaksak ang kalooban mo ng taong to.
Ibig sabihin, hindi talaga naging magandang relasyon ninyo, puro na lang conflict, na hindi na maayos, hindi na kayo in alignment dun sa love. No, lalo na maaring meron kasi ditong tukso. Meron ditong Three of Cups at meron ditong Page of Wands na pwede nating sabihin na may third party talaga involved dito. Ayun yung parang minsan minamanipulate ka pa niya na parang sasabihin, hindi, wala na kami yun, iniwasan ko na, iniwan ko na, pero ang totoo, meron pa. So, meron pa talagang third party. At hindi mo na talaga makayanan pa yon, minabuti mo na lang na tapusin na ang relasyon ninyong dalawa. Tama na, kasi nga, di ba, hindi naman nagiging totoo sa'yo yung person mo. At sobrang sama na lang talaga ng kalooban ng naidudulot sa'yo. Nagiging toxic na, naapektuhan na pati yung kabuhayan mo or the way you work and yung physical, emotional, lahat na nagalo-halo na, nandun na yung stress, nandun na yung anxiety, nandun na yung bigat talaga. Kaya minabuti mo na lang na tama na, tapusin na yon. Sobra na naapektuhan na rin pati kalusugan mo. So, ito na lang ginagawa mo habang tinigil mo na, tinapos mo na, lumayo ka na sa taong to. O, nagpapakalakas ka na lang ng kalooban na harapin ang buhay mo without this person kasi kaysa naman na araw-araw magkasama nga kayo pero puro kasinungalingan lang naman ang pinapakita niya sa'yo. So, mabuti na tapusin na yon. Dahil eventually, talaga yun. Naumpisa kasi ang nagkakaroon ka kasi ng in denial. Ay, hindi siya ganun. Mapagmahal siya sa akin, ganito pinapakita niya, ganito kami na umpisa. No, hanggang sa nagbago na yon, tapos hindi na naging maganda yung pakikitungo sa'yo or nanlalamig na. Yan pala, meron na palang iba. O kung ano nang puro kasinungalingan, puro kwentong ginagawa. Diba? In denial ka, hindi niya magagawa. Tapos nang minsan nahuli mo, tapos sabihin niya, ay hindi kami, o nagde-deny pa, tapos yung ganun. Sa isipan mo, parang hindi mo tinatanggap yung katotohanan. Kahit nandyan na sa damdamin mo, na talagang nararamdaman mo na, kasi lalo na ang kababaihan, malakas ang intuition yan. Diba? We women, we have powerful intuitions. Kaya nga sinasabi na parang kinukutuban ako, malakas yung kutob ko na ganyan tungkol sa person ko. Which is totoo yun. We have the power, yung intuition natin is greater than, sabihin natin sa mga lalaki, no? And, yun nga, minsan parang in denial ka pa dun sa kutob mo na parang, ay hindi totoo yan, ganyan ganito. No, tapos lalo na pag sinasabi niya na wala na kami, ganyan ganito, iniwan ko na, pero ang totoo meron pa. Pero nandun pa rin yung kaba sa'yo, yung kutob. Which is totoo, di ba? Kaya mas mabuti na lang, pag tagal-tagal, na sobrang sama na, sobrang sakit na, dumating din yung point na natauhan ka na sa taong to. Na hindi mo na siya pinaglalaban pa dahil hindi na worth it pa na ipaglaban yun. Kasi minsan kailangan mong piliin kung ano yung laban mo Diba? Parang may mga laban na kailangan talagang ipaglaban. Kailangan talaga na parang panindigan mo. May mga laban naman na sa tingin mo, hindi naman worth it pa na ituloy yung laban. Lalo na, is very unfair at unhealthy na para sa'yo. So, sa mga laban na hindi na kailangan pang ituloy because it's not worth it. No, ipaubaya mo na sa universe. Ipaubaya mo na kay God yun. Yung pain na yun, yung fight na yun, hayaan mo na siya. Kasi yung mga tao naman na nanloko sa'yo, nagpahirap sa'yo, at nanggamit sa'yo, or sinamantala ang kabutihan mo, hayaan mo na si God ang magbigay ng leksyon, ang tumapik, ang magparusa sa mga taong yun. Okay? So, wag po tayong gaganti at wag po tayong maghangad ng masama sa mga taong nakapanakit sa atin. Hayaan mo na si God ang magparusa sa kanila. Patuloy ka maging mabuti. Dahil ganun ang ginagawa mo, natauhan ka na, you continue with your life,
So, kumukuha ka ng lakas ng loob sa inspirasyon mo, maaring sa pamilya mo, sa magulang mo, o sa mga pangarap mo para sa sarili mo. Then, napakarami mong sinusubukang mga bagay. Diba? Parang sinusubukan mo magnegosyo, sinusubukan mong pumasok sa ganitong trabaho. Para lang talagang para sa ikauunlad mo. So, parang nag-experiment ka, ano ba mga dapat mong gawin sa buhay mo, mga plano mo sa buhay mo. Nagiging positibo ka. Ito yung si Queen of Swords. Oh. Talagang totally kinat off mo na yung toxic person na yun. Yung cheater, yung liar na person na yun. And you continue to live your life. Then, merong darating sa'yo dito. Si Knight of Wands. Siya yung magiging knight in shining armor mo. Siya yung makikita mo or mamimit mo o makikilala mo, maybe from a long distance, na siya na yung fulfillment of your dreams. Fulfillment of your heart's desire. Kasi minsan, wala naman sa taong yun. Kasi dapat pag nag-manifest ka, dapat specific. No? Pag nagvi-visualize ka, dapat specific anong itsura niya. Tangkad ba siya? Maputi ba siya? Kayong manggilang? Ganon. Tapos, specific, ano yung mga qualities or characteristic niya o yung pag-uugali na gusto mo sa kanya. No, yun yung minamanifest mong tao. Tapos, minamanifest mo for a deep, loving, committed relationship. Yung isang taong loyal at ikaw lang. So, dapat specific kapag nagmamanifest ka. Okay? So, maaring yung minamanifest mo, yan, siya yung knight in shining armor mo na maaring mamimit mo from a long distance and ito na yung fulfillment of your heart's desire at napakaganda, napaka-positibo, napakalakas ng positive energy nandating sa'yo ng taong to at for the right timing, magmi-meet kayo. Okay, magmi-meet kayo at mararamdaman nyo na magaan ang kalooban nyo sa isa't isa na parang matagal na kayong magkakilala. Yung soul connection ninyo napakalakas. Yung vibration of love, energy na yun, ang lakas. Kaya naman, when you are in a toxic relationship, give yourself a break. Mahal mo yung taong yun pero worth it ba? Na ipagpatuloy pa? Kung one-sided lang naman at nahihirapan lang ang kalooban mo. You have to give a break, especially when in terms of love. Kailangan mahalin mo muna yung sarili mo. Kapag ka ganong naapektuhan na, especially your health, your mental health, your physical health, sobrang nadidepress ka na, kakaisip sa taong yun. Kasi syempre, mahal mo bakit ganon ginawa sa'yo diba? Give yourself a break. Stop for a while, make some reflections, stand up, hugutin mo yung lakas ng loob mo through prayers. Humingi ka ng gabay sa Panginoong Diyos na tulungan ka para tumindig muli at para magpatuloy sa buhay mo kahit wala na yung taong yon. And do that through prayers at simulan mo to love yourself first. Self-love and care. No, parang yung energy of love doon sa sarili mo, doon magsisimula talaga. Itataas mo muli yung vibrations mo. Then, kapag okay ka na, totally naka-move forward ka na, no, maging maayos, naging maganda ang daloy ng buhay mo, darating ang mga blessings sa'yo at in unexpected, meron kang mamimit na someone na kung ano talaga yung desire ng puso mo. Kung ano talaga yung minamanifest mo na klase ng relationship, na klase ng tao makakasama mo. Believe.
Pero kapag nanatili ka na doon nagmumukmok na parang puro na lang araw-araw ka na lang iiyak doon sa taong hindi naman karapat-dapat, you're just wasting your time procrastinating. Okay, so yun po. Okay, stand up, love yourself first. At darating yung someone na magpo-fulfill ng desire ng puso mo. Ibibigay talaga sa'yo ni God yan. Maniwala ka. Separation. Time apart from your partner is on the horizon. Ito nga yun, sa toxic person mo. Huwag nyo nang panghinayangan ang ganong klaseng tao. Finances and career, financial issues are a factor in your love life right now. Ito na nga pati kasi finances mo tsaka yung sabihin natin trabaho mo naaapektuhan na dahil sa love life mo. Dahil dun sa toxic person na yun. 'Di ba? Kaya wag mong hayaan na patuloy ka magdusa doon. Kaya mo 'yan. Ito natin ilagay ito. Ito yung napakagandang energy. Yan. So, maniwala po kayo that there is someone truly for you. Your magiging knight in shining armor mo. Siya yung talagang minamanifest mo. So, be specific in your manifestations. Darating yan. At huwag ka magmadali. Simulan mo lang sa self-love. Importante meron kang pagmamahal sa sarili mo by taking care of yourself, by respecting yourself. Kasi kapag hinayaan mong patuloy kang lokohin ng tao yung paulit-ulit na, you are not respecting yourself na. Tapos kung naapektuhan na ang kalusugan mo, naapektuhan na ang trabaho mo, wala na. You are not taking care of yourself na. Okay? So self-love, self-care, self-respect, raise your vibration, and hayaan mo na yung taong yun. Hayaan mo na si God or universe ang magparusa or magbigay ng aral sa kanya. Continue with your life to be kind. And darating ang tamang tao para sa'yo. Believe. Okay? So yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.